may isang incident doon na alam ko na talaga na si Sophia magiging asawa ko. So that moment gave me so much peace na I knew in my heart na kahit ano mangyari, kami ang mag-end up together. Ito po ang Pinoy Husbands Podcast. Ako po si Norbert. Ako naman po si Paul. At ang topic po natin ngayon ay napakaganda kasi alam ko maraming makaka-relate lalo na sa ganitong klaseng relationship. At ito po ay ang ating tinatawag na LDR. LDR. Ano nga ba ang LDR? Long Distance Relationship. Ayan. Si Norbert po ay mayroong magandang experience sa long distance relationship. Kano katagal ang long distance niyo, Norbert? Naging long distance kami ng more than 2 years. Wow. Maraming nakaka-experience ng ganyang relationships, lalo na sa mga Pilipino, mga Pilipina na may foreign husbands. Ganun din yung experience nila, di ba? Oo. So, na-experience mo din yun? Yeah, parang ganun din. in a different way, but also, yes. Okay. And before we start dun sa interview, sa mga questions ko about you, ano nga ba ang parang statistics na alam mo sa long distance relationship? Marami bang Pinoy na naka-experience noon? Oh, wow. Mahirap na tanong yan. Baka si PSA sumagot. Wala talaga akong parang number dyan. Pero kasi dahil sa alam ko, dahil sa bureaucratic processes at talagang visa applications and all these kind of things, kalimitan, pag may foreign spouse, talagang may time na naiiwan ang isa sa kaniyang bansa. Kung kahit saan man yun. So there is a period na may long distance relationship. So hindi ko sure if lahat, pero mostly may time talaga na especially if you're from different backgrounds, different cultures, nationalities, hindi naman pwede ka magstay ng longer into one country for such a long time siguro sa mga maling paraan pwede, pero hindi natin i-discuss yan. Pero when you follow things, when you go to the natural order, there is always that time of separation. Ayan. And I think also, kahit po mga Pinoy, no, na mayroong relationship na Pinoy din, yung mga seaman, di ba? OFW. Marami pong long distance relationship. Merong iba na hindi maganda, meron din naman maganda. No? Di ba? May mga kakilala ako na yung mga tatay nila nasa barko. So, hindi ko ma-imagine yun kung paano yun i-navigate sa, growing up. And yung mga iba, mga nurses din natin, mga engineers. So, kahit hindi naman necessarily, specifically now, it's just between the spouse, but the long-distance relationship, pangkalahatan. Yeah. Which is to think na natural part siya ng Filipino life no? Lalo na yung mga talagang gustong umasenso. Natural yun na may experience mo yung long distance relationship either with yung sa papa mo, ganyan, sa mama kahit mo. Kahit ka, di ba? I mean, kahit ka sa probinsya, di ba? Pag pumunta ka lang sa city, parang long distance na din ang feeling. Oo. Tama. So, ibang level lang. Ibang level lang kasi hindi madaling umuwi, di ba? Mga ganun. So, I think talagang sa Pilipinas po, natural yun. Yung long distance. Parang hindi siya, totoo. And Norbert, ang story mo kasi, di ba, nag-meet kayo sa South Africa ni Sophie. So, paano nangyari yun na biglang naging long distance yung relationship niyo? So, nung na-meet ko si Sophie sa South Africa, may ginawa niya yung the same program na ginawa ko din years before. Yes. So, nag-serve kami sa isang community, isang church din doon, at patapos na yung taon. So, sabi ko nga, kailangan na niyang umuwi ng Germany. Then, I remember December yun. Tapos, ako naman pauwi ng Pilipinas ng February, the following year. So parang
I was gonna be in South Africa for like 2 months longer than her. At least a month longer. So, initially, parang okay lang. Like, kaya, I mean, okay to. Like, we can make this work. Yung dati nga, our original plan was parang pumunta ng UK. Dahil may invitation din ako sa UK at that time. So galing sa South Africa, uwi ng Pilipinas, process ng papers, pupunta ng UK at doon na kami mag-meet sana sa UK. So parang sabi ko, okay lang to, mga 3 months, 6 months. Kaya na, magkikita kami ulit. Hindi naman yan masyadong matagal. Yes. Biglang nag-pandemic. Yun. So pag uwi ko, pag uwi ko sa Pilipinas, talagang shutdown. Doon ka na lang. Doon ka na. Lockdown kung lockdown. Ay, nako. And matindi ang lockdown, di ba? So, akala namin, akala mo 2 weeks lang di ba? Yes, 2 Naging weeks. 2 years. 2 years. And ang malala doon, napaka-strict ng Pilipinas sa lockdown. Lahat ng mga talagang ECQ, whatever queue that was there. At wala talaga makakapasok, wala makakalabas sa bahay at sa bansa. Wow. So Cebu, ganun din. Ganun din. So, yun talaga ang parang hindi ko in-anticipate, hindi ko nakala na mangyayari. So yun, kailangan naming mag-change ng strategy or kumbaga, parang napaisip ako, parang Lord, parang ano ba to? Bakit to nangyayari? Tapos hindi pa yan kasi nung 20 I think after parang 20 hindi ko naman tandaan ng exact year, nagkabagyong Odette sa Pilipinas. Tinamaan ang Cebu ng malala. So nagpandemic, tapos nagbagyo kalit. Kalit. Kalit is bigla. Kalit. Parang galit, gano'n. Yes. Pero ano ba ang Bisaya at saka Pinoy? Parang naglalaro lang tayo ng mga words, naghihiraman ng words tapos ginagamit natin ng iba't ibang no? So nag-Odette, di ba? Malala talaga yung effect ng Odette. So sa Cebu, especially sa Cebu, nawalan kami ng kuryente, nawalan ng walang tubig, talagang walang internet, talagang para talagang end of the world, apocalyptic yung feeling. Wow. So yun, yun ang parang dinaanan ko in between that time. Pero nakayanan din. So in short, ng mga time na yun, wala kayong communication Sophie, nung bagyo, ganyan. So, paano ang nun? Paano ang reaction niya? So, sa pandemic, parang nagiging regular siya, di ba? Syempre. So, syempre, nasa work. Nasa bahay ka lang naman. Home office. So, parang na-navigate namin yung time difference. Ang maganda kasi sa nangyari sa kanya dito sa Germany, nung nagka-pandemic, yung trabaho niya ay parang naging essential worker din siya. So, hindi niya kailangan magstay sa bahay niya kasi yung essential worker yung treatment. allowed yung trabaho niya na lumabas siya mag go to the office. So naging busy siya talaga sa pandemic. So ako naman nasa bahay kasama ng pamilya ko, and kakauwi ko lang galing South Africa, 'di ba? So I was there for like 2 years before coming home. So talaga ako din sabik makita yung pamilya ko, tapos parang nagbanding din kami. So parang alam mo yung mahirap na hindi mo maintindihan kasi sa labas parang, tapos nagka-COVID pa yung sister ko na at that time, tapos kaya siyang i-isolate. So parang talagang ang hirap niyang i-navigate as nobody knew what was going to happen. So, but the thing is, we were together. So, in the family, and parang that gave us comfort. Yes. And to me, and so parang naging regular yung communication namin ni Sophie in that time. Parang may rhythm siya. Pero nung nagbagyo, yun talaga ang hindi namin malimutan kasi walang signal. Now, kung naghahanap kami ng signal pag nagda-drive, so biglang may signal. So biglang ako makakatawag. Tapos,
pagkatapos ng parang ilang, how many meters nawawala ang signal. So napuputo lang aming conversation. Doon. Nagalit. I mean, hindi naman nagalit, pero talagang na-frustrate siya ng todo-todo at hindi niya maintindihan kung bakit. I think sabi niya sa akin, yun yung pinakamahirap sa kanya na hindi niya alam kung anong nangyayari, di ba? Parang bigla na lang kang wala. Parang bula. Talagang wala. Lalabas mawala. So, nahirapan din ako kasi hindi ko ma-explain Hindi ko ma-explain na hindi naman kagaya dito sa Germany na pag nawala ang kanilang power dito na pag nag-run out sila na ng isang araw. Hindi nga abot ng isang araw, 'di ba? Parang national news na 'yon. Na may brownout, no? Oo. Nagpapanik sila. Hindi sila sanay na. Sanay sa ganyan. So ang sa atin naman because sorry, uulitin ko lang. Okay. Kasi naman dito, wala naman kasing bagyo dito. So wala silang concept kung ano ba ang epekto ng bagyo. They just see it on the screen, on the TV. So iba yung imagination nila, di ba? Ang bagyo po kasi dito parang ambon lang sa atin. Oo. Hindi sila sanay sa baha. Yung mga ganun ba? Oo. Yung parang yung karaniwan sa atin, di ba? Amihan, yung parang season sa atin, parang alam na natin taon-taon. So, nung ini-explain ko sa kanya na nung New Year na yon, yung pinaka-luxury treat na namin is may ice cubes kami. Talagang ang saya na namin may ice cubes kami. Kasi for that like 1 month or like 3 weeks before that, talagang wala. Kasi walang tubig, walang kuryente. Pahirapan. Like, naghahanap kang talagang every family. So, hindi niya ma-imagine yun. At hindi, alam ko naman na iniintindi niya, pero of course, pag wala kang experience sa ganyan, mahirap, di ba? So, anong nasa isip niya noon? Nung time? Ano yung mga doubts niya? I think napaisip talaga siguro siya kung mag-work ba or baka may chance ba kami magkita or kasi parang malabo na Parang bang kumbaga against all odds. Parang hindi naman sa ginusto namin pero talagang the circumstances did not allow it. So, yun. Pero I remember na pag we had a chance na makasignal ako sa aming bubungan. Pupunta talaga sa bubong. Oo. Wala tang signal. May rooftop naman kami. Pero talaga you have to go there, di ba? Sinasabi sa kanya na like, ina-assure ko naman siya na it's going to be fine. Like may hangganan, hindi ito forever. Matatapos din ito. Kailangan na natin ng patience. Ayan. Totoo naman yan, I think, sa mga long distance relationship na kailangan merong hangganan yung long distance. Hindi pa siya habang buhay na long distance lang. Parang Oo. What you can say na one thing to learn. Yes. I see. And nung I remember din na parang nung naging kami sa South Africa, that short time that we were together. How short is that? So we became a couple parang in that last month that she was there. Wow. Officially, ha? So like you've been together for 1 month only? Officially, pero but we met already. Pero friends lang kayo noon, di ba? So 1 month official, tapos 2 years of long distance. Parang ganun, Tapos after nun, marriage, no? Oo, pero nakita kami in between. Okay. Pumunta ako ng Germany in between that time. Okay. Nung nag-open na ng Pilipinas sa ating tourism. So when the Philippines opened their doors, pumunta si Sophie sa Pilipinas. Meet the family ko. Then, pagkatapos doon, pumunta din ako dito. Nag-propose ako dito. Then, wow. Then doon na. So, that's good. And also, of course, in between. So, ang daming nangyari. Pero, balik ko lang sa time na naging kami. And, yun nga, special yung time sa Cape Town kasi ang dami naming pinagdaanan as friends sa lahat ng experiences namin. And then when we became talagang official, I know na we will have that time of separation. Hindi naman siya ma-avoid kasi
Yes. Kasi you have to go home. You have to go home. You're not in your hometown. Yeah, okay. So, I was very intentional in taking more pictures. Wow. And videos, you know, and may point pa nga na sabi ni Sophie na, parang masyado tayo maraming picture. So, you know what? Magpapasalamat tayo. But at a certain day, we will be thankful na may pictures tayo ganyan. At totoo nga. Totoo nga. You didn't expect, no? I did not expect No one expected that you will take that long. Pero how did you put that in your mind? Because you know you will separate and you know you'll have a long distance relationship. What was your preparation? I think that's very important for our guest, right? Sorry. I wouldn't say na may preparation ako na talagang very deep or so. I had more of a conviction than a preparation. Wow. Kasi ang nangyari kasi nung bago umuwi sa Pilipinas, nasa South Africa pa kami. May isang incident doon na alam ko na talaga na si Sophia magiging asawa ko. So that moment gave me so much peace na I knew in my heart na kahit ano mangyari, kami ang mag-end up together. So I hung on to that conviction. Pero hindi ko sinabi sa kanya. Okay. So, hindi ko sinabi sa kanya na ikaw talaga papakasal. You know, alam ko lang sa sarili puso ko, ito na, Lord, ito na talaga. Ito na yung babae para sa akin. She's the one. Pero, hindi ko naman na-feel ang urgency na kailangan kong i-share sa kanya kasi hindi ko alam kung yun ba ang calling sa kanya. di ba? Assuming naman. So, in short, parang in your heart, in your mind, you will do everything you can to really make that a reality. Yes. And I think at that time, kahit sabihin niya na parang ano ka naman, parang masyadong imposible ba? I was not expecting her na talagang at that time na convinced siya talaga na ako yung magiging husband niya, 'di ba? Because hindi ko naman alam kung ano yung iniisip niya, 'di ba? Pero ako alam ko na gagawin ko ang lahat para mapangasawa ko siya. Wow. Kasi ito talaga yung parang feeling ko pinipare ni God para sa akin. Pero ang galing kasi yun nga parang alam mo na siya tapos biglang dumating yung long distance. So parang na-put to the test talaga yung conviction mo na siya ba talaga? Ito na ba talaga ang daming taong nagtanong sa akin na ano ba? Ano ba ang mangyayari? Totoo ba? Ganyan. Pero wala ako yung talagang I just followed my peace. Yun lang talaga yung pinanghawakan ko. Tapos, ang dami kong ginawa, ang dami naming ginawa na intentions together na yung friends namin sa South Africa, ginather namin online. Tapos, you know, nag-meet kami, nag-encourage each other. And yung mga ibang friends ko na nasa ibang, buwilan sa kanilang mga bansa, they always send us messages together and you know, help us celebrate and encourage the both of us. Wow. So, yun ang parang naging fuel ba, kumbaga, ng long distance relationship. So that's really good. Another thing is to really keep that kind of, you know, intermittent meeting and, you know, planning. Kasi kailangan din ng mga long distance yun, you know. And intentional talaga. Like, sinabi namin na we acknowledge the situation na it's already mahirap as it is. Yeah. But we don't we have to see beyond it. Right. And that's good. And ako important yun sa akin na I always ask her na, do you have peace about it? Kasi pag wala ang peace, mapapaisip ka talaga. And that's what we think na okay, pag hindi namin feel na parang off, parang walang peace, okay, chill muna tayo, pray muna natin to. And kasi yung peace naman comes from God, diba? That's the Holy Spirit that gives you the peace that transcends all understanding, no? Yeah. Yung talagang pag meron ka ng peace na yun, kahit anong mangyari, hindi ka mababagabag Yeah. Diba? Yeah. So that is really good in your relationship. And how does that work sa relationship? And what's your schedule for a long distance relationship? Ano ang schedule na dapat matutunan? So, schedule talaga, no? German, may schedule. May schedule, diba? So, malaking factor ang time difference. Oh, diba? Yes. Totoo yan. So, dapat aware ka lang na aware ka sa
anong nangyayari sa buhay mo at saka sa buhay niya at that time. So kung ikaw pagising pa lang siya patulog na or the other way around, ibang energy yun. So kailangan aware ka dyan talaga. And I think sa amin, we were also really intentional of listening to like preachings and podcasts that also help us manage the certain situation. Yeah. So kasi hindi naman ito first time na may long distance, di ba? Marami ng taong nag-succeed. Yes. Ang dami ding nagfe-fail. Yeah, yun. Pero let's not focus on those who failed. Yeah. Yun ang parang namin na, oo nga, may nag-fail, may nag-succeed, pero ba't tayo mag-focus sa mga nag-fail? Oo nga. Ay, di mag-fail ka. Oo. So, doon tayo sa pwedeng mag-succeed para ipaglaban natin nung dapat ipaglaban. Oh. Yan. So, in short, wala ba kayo, are you saying na during your time, every day ba siya? Every other, every 3 hours? Oh, wow. Paano yun? Every day. I think kasi in the lack of physical presence, yung equivalent na yung parang text message mo is your equivalent of your presence to someone's life, di ba? Yeah. So, and may window ka lang kasi the time difference, may certain window na parang mag-aabot kayo. So, dapat ako siniset ko na, okay, at that time, nangungumusta ka, nag-uusap kayo. Yeah. Tapos hindi naman pwede everyday na parang parati kayong, especially at that time na pandemic, talagang crazy ang world. Yes. So, iba ang anxiety levels ng mga tao. Hindi siya normal na madaling i-cope. So, may regular ako na parang strategy nun na pag ito, nag-gumising na siya or papunta siya trabaho, alam ko na this time, pwede siyang kausapin. So, nagme-message ka, nagvo-voice note, or wow. And then, may regular na parang call kami at the end of the week. Parang video call. So, in short, hindi araw-araw ang pag-uusap kasi hindi yung timing medyo... Araw-araw ang connection. Right. Iba-iba ang way. Hindi realistic kasi na may everyday video call na parang naka-set up na hindi kasi nagtatrabaho and iba talaga. So may nag-allot kami ng time, nag-allot kami ng time ng every weekend or something na talagang okay, pag-usap, we just talk, catch up. Alam mo ba ang kagandahan, looking back, no? Ang kagandahan ng season na yun, na-realize ko, is that every time we connected at that time, walang drama. Wala na kaming drama kasi wala ka ng oras na mag-away on petty things. So, hindi namin na-experience yung parang bang normal na dating na mag-argue kayo. Hindi naman argue. Mag-uusapan nyo kung anong papanoorin yung sine. Hindi namin na-experience yun as a dating couple kasi wala kasing walang drama. Oo. Parang hindi nyo wala nang oras para mag-away. Oo. So, yung namin, yung conversations namin talagang masaya. Although, then we also tackle deep topics, you know? So, then of course, I think ang isa sa mga pinaka-powerful talaga doon was our prayer time together. We really had, we had to pray. No matter how difficult it was in that certain situation, at the end of the day, we, go back and commit to the Lord. That's good. And I think that's very important sa mga nakikinig po na mayroon ding long distance relationship. Yung time together to pray, no? Very powerful yan. Na you have to spend time not just talking and planning, pero yung prayer time. Kasi at that time, hindi mo na makontrol wala ka na talagang control on anything. Yeah. And you just hang on to the hope and follow the peace talaga. And siguro sa ating mga listeners lang today, meron din mga experience na minsan yung may jealousy kasi nga malayo. Tapos pag kinuwento, I'm with my colleague, Roger, ganyan. So, ano ang deal nyo doon? Parang how do you deal with that? Minsan mapapaselos ka or hindi? Or siguro hindi nyo siguro experience. I'm not sure kasi sa ibang mga Facebook group, kunwari yung lalaki may kasama at may ka-picture na ibang
Anong ibang babae? Anong experience? Hindi namin na-experience yun kasi pandemic nga, di ba? So walang ganong party, walang party, which is I think at that time parang protection din siya sa amin. No, kasi mahirap talaga pag mahirap siya i-entertain those kind of thoughts. Yeah. Especially na hindi mo nakikita yung buong picture. Right. Di ba? And to me, what is really important is the trust. Right. Unang-una, I really trusted the Lord and believed na okay, this is the one. This is the wife that you prepared. Wow. And ipaglalaban ko unless you tell me no and stop it, I will, and make it very clear. Yun yung usapan ko na sa Panginoon eh. And I also trusted her that she will commit and she will do what she needs to do. And I mean at the end of the day, I kinausap ko yung Panginoon, sabi ko, Lord, ikaw lang din naman ang may talagang power na kausapin siya. At yung heart niya i-move mo, di ba? So please also like help me in that kind of way. And if it's really your will, then let it be. So yeah, kasi ang dami na, di ba? You have to be very careful with the kasi heart. To think anytime, pwede niyang sabihin, Norbert, Oo nga. Sorry, di ba? Parang I cannot continue. Wala kang magagawa eh. Hindi ka naman makakasakay ng train para aeroplano para lumipad, di ba? Parang there's really a big dependence, no? Yes. On the Lord. Yeah. And talaga, I was really very convicted na ito talaga. And hindi ko siya pinagdamot for sure. I encourage her to also really explore and be with her family and encourage her. Kasi I think wala naman ako at that time. I felt the protection of God really, and I wasn't really very insecure. I had no sense of insecurity in terms of like being with her. That's good. And bro, I think just to end our session for this time, ano ang masasabi mo na parang if we wrap this up, ano yung mga lessons na you can share? Wow, ang dami, no? Pero give mo namin 3. Siguro na lang din as a challenge din po sa ating mga Pinoy husbands. Hindi man po tayo hindi man po necessarily na you have a long distance relationship now, but at least for us, we can say that we have a long distance relationship with our families, di ba? Yeah. Sa Pilipinas, no matter how it looks like, part lang po siya talaga ng process. So una, I think our challenge is to really be intentional with our time. Yeah. Mas mabuti po na hanapan natin ng intentionality ang bawat action natin in relating to the person who's on the other side of the world. That's correct. So hindi naman po yan hindi naman kailangan bongga or malaki. Pero para bang pag na-feel kasi ng person na you really care at nag-effort ka na connect, na may intentionality ka, may mas malaki ang chance na mag-grow ang relationship. So yun lang. Just being very intentional. Maghanap ka ng way mo, na your own way to be intentional in growing a relationship. So may example lang ako sa aming long distance dati. Medyo corny na example. Okay. So let's go. So gumawa kami ng parang aming joint Instagram account. Wag ka nang tumawa. Pero intentionality nga, di ba? Pero it was helpful at that time. Sinabi namin na okay, parang we just this is the way we communicate and show each other what was going on. And may parang mini challenges kami in between ourselves, you know. Wow. Parang ganon din. So it was kind of like fun and not too serious, pero it was special because it was just something the two of us shared. And we did not allow nobody else, join. Wala na kaming inaccept na ibang tao gustong mag-join, mag-follow dyan or whatever. Talagang for us lang. That's nice. So yun, hanap kayo ng ganon po. Gawa po kayo ng join Instagram. Ay, nako.
So maraming salamat po sa again for another episode na talagang pinanood nyo hanggang huli. Ang amin pong Pinoy Husbands Podcast ay ang goal lang naman ay hindi po gawin kayong perfect na husband, pero talagang ma-improve lang po ang inyong buhay asawa bilang Pinoy husband. Yeah. At if you found value on our content po, like, subscribe at share po sa inyong mga kaibigan at sa lahat ng mga kakilala niyong Pinoy Husbands. Hanggang sa muli. Paalam! Bye-bye. Bye.